ube? Yes. Ube pie. Isa lang, take out. Take out. Pwede paki-slice na lang siya into smaller sizes like 2, 4, 6, 8. Let's do pwede yung maliliit lang na slices? 12 na lang kasi masyadong malaki pa ganyan eh. Masarap kasi ito sis, siya, pure ube. Kasi nang bilhin mo. Ayan lang. Yan lang. Okay. Tapos ang iba doon na lang yung mga Ayan guys, bili tayo ng ube halaya pie from Terrific. Tapos ang pinaka-importante, please pay as you order. Kasi baka mamaya itakbo mo yung pie. Galit si Sir Eric. Diba ma'am? Yes. Yes po. Grabe ang ng kutsilyo nyo, no? Ubi ma'am. Ubi halaya ma'am. Okay na yan. Gusto ko yan eh. Yung ube pie nyo. Masarap. Wow. Dapat perfect ang hatian para walang away. Hello guys! Good afternoon. Kasama ko ate ko. Hi. Kami ay maglalakwat siya dalawa kasi palagi na lang kaming nagtatrabaho. Hindi, ngayon ang punta namin ng probinsya, sinabihan ko kayo kahapon. So tara, samahan nyo kami. Bibili muna kaming pasalubong, ube halaya pie para sa aming auntie na mabait. At bubusugin kami ng 2 araw. Okay, magbayad na muna tayo and then we will continue our travel. Ay, ganito palang itsura dito sa sa Europe. Buksan natin ng pinto yung magbabayad for lunch. Ganyan kayo, makinig kayo sa akin. Magkano guys. ba ang budget? Ganyan magtrato ng mga financer. Marami akong pera. Puro 50. Let's go guys. So may bagong bukas dito na kainan banda sa amin. Titikman natin yung pagkain nila. Kung masarap ba talaga. This is, ano pangalan ng lugar na to? Okay. Hinugyaw sa bukid. Ay, hindi wala. Mali pala. Pidyons Inasal Rice. Maghanap tayo ng natin, space. Okay. Pigeon Hills ang pangalan. So, nandito na kami ngayon sa Tupi. Gutom na kami guys. At huwag tayo magpalipas ng gutom. So, nandito tayo ngayon sa tinatawag nilang Pigeon Hills. Bagong bukas pala to. Titikman natin yung kanilang only rice dito na inasal. Tara, let's go. Pero dun tayo kakain sa medyo Ang ganda ng panahon ngayon guys. So dito sa Pigeon Hills, meron silang mga kubo where you can eat. So you can choose to go sit there. So dito tayo kakain. Pero meron siyang daw may buko siya sa taas, baka mahulog. Ay, may ma'am naman. Wala naman siya. Baby pa pero makapatay. Sana all in love dito sa Pigeon Hills. Meron silang mga pa-Valentines. Yung gusto mo lang kumain pero pinalakad ka pa ng malayo. Okay, sige. Dito tayo. Sure ka, hindi tayo mamamatay dyan sa buko na yan, ha? Okay. Wow. May bunga ang star apple dyan. May ara ma'am, pero hindi kayo Nakinig nyo guys. Narinig nyo guys. May ara bunga pero hindi pa ready. Huwag kayong ganyan. Okay, pa-order kami lang ga. So, tingnan natin ang kanilang menu. Anong best seller ninyo? Sa tinola. Native siya ka regular. Native. Without rice. May only rice. Wow, native ang inasal nila. OMG guys, native na manok. Sobrang namiss ko to. Then Native. may ara kami sa ma'am, ng promo. If mag-avail ka 4 ka native na inasal, may free ka nga kasalo isa. Kasalo? Kasalo na Coke. kasalo na Coke. Akala ko, free native only rice din. Okay, sige. Nagauyog lagi. Kaya kasi natin nagauyog. Muna, parts? Ayaw! Okay, mag-order muna tayo guys. So, hawak natin ngayon ang kanilang listahan sa langit. Mag-order na tayo. Kape parts? Kape ka? Coffee. Kape. Nice iced coffee man. Pero Ayaw lang, basta 300 ang coffee niyo. Baka tag 300. Ayaw part pang stick lang kasi bukas mo. Ayaw i-broad mang good ni. Okay. Ate, ari may sila native. Tingnan mo. Native. Ang kanilang inasal native. Native na manok. Ito
May broiler. 199 at 175. Okay. 199 pag unli. Okay. Without rice. Pero kapag ka ano, yung ano nga, hindi siya ganito, yung orderin mo lang yung ano, Sa native a la chicken carte mo. ba? I mean, a la carte. Tinola, Share na natin. Huwag lang sobra-sobra. fish da. Sa Tagalog, Binakol. binakol. Yes, I want that one. Pabili kami binalbal isa. Meron silang binalbal guys. Yung binalbal, ito yung hinahanap ko lately. Tawag niyan sa Tagalog, binakol. Last ko siyang natikman sa Filipino family sa Thailand way back. Sabaw siya na manok na merong halong buko. So, eto te ha. Yes. Okay, binalbal isa. And then, so meron na kaming sabaw. Ano pa dito? Meron kayong ano? Chicken o regular. Ayun pa sobra kami din. Wag lang yan. Dessert ka. Gulay, chop suey, pinakbet. So, meron na kami sabaw. Meron kayong ano? Mag-grilled ka. Yung may noodles. Wag lang yan. Wag lang Sotanghon grilled. po. Oo, ganun. Meron. Harap mo sa likod. Sotanghon. Sige, bali isang sabaw tsaka isang sotanghon gisado. Yan lang. Then, tama ba? Tama na to. Oo. And then rice. Sila ka rice mo. Rice. Isa lang ako Isa kay Grace. Ito yung mga Grace. May Isa malaking lang, isa lang. serving kayo ng Platter? rice. Oo. Isa ka platter mo. Isang platter na lang. Yes. Magkamang ka. Mag-alas 12 ko. Tikman muna namin yan. And then, Bukalalo. other than binalbal, ano yung mga item nyo dito na hindi masyado? Ito mamo, pinasabog. Ano yung pinasabog? Bali din nga na siya yung gisa siya sa kamatis. Ah, Asa na? Native ga po siya. pinasabog. Sige, tanggalin mo na lang yung sotanghon. Ilang tao makakain sa pinasabog? Saan pinasabog? Kasi Dry? kung sa natin. Dry? Opo, dry. Kasya sa amin? Yes. Okay, sige. Pinasabog, tanggalin mo na lang yung sotanghon. Ha? So, pinasabog tsaka binalbal. Yun na lang. And then, kanin platter. Yes. Yes. Sa drinks niyo. Anong drinks? Wala May nang water drink. man kami. Wala nang drink. Sa dessert na lang ta. Buko halo. May buko halo kayo. Okay, Last isa na lang din. Last na yung buko halo. Last mo ha? na i-serve ha, yung after ano na, after dinner. After dinner. Nag-dinner muna bago naghalo. Oh, yun lang muna. Ha, thank you. Iwan mo lang to kasi gusto ko siraan. So, ang in-order natin guys, we ended up choosing something that is quite new sa ating pandinig. In fairness, ang dami nilang pagkain ha. And the price ranges from 100 pesos pataas. So, from native chicken, eto yung kinuha natin, pinasabog. First time ko din yung titikman. Tingnan natin anong lasa. And then, binalbal. Na sinabi ko kanina na merong sabaw ng buko. For hito, meron silang mga hito. Though I'm not very big on hito talaga. Pero, nakakain tayo ng hito when we traveled to Toril, Davao. And the hito, fried hito was the best. So, kapag sa hito, mas gusto ko yung dry. Ayoko yung may mga sabaw-sabaw. Parang hindi ko siya feel. Sa gulay, natikman na natin to lahat. May chop suey, may pinakbet, may laswa. Okay na yan, wag na tayong maggulay. Best seller daw nila dito din yung kanilang native na inasal. So dito sa amin, overall ba sa Pilipinas ang inasal? Or Mindanao lang? Ay, overall. Okay. So hindi ko alam dyan sa inyo kung paano nyo ginagawa yung inasal ninyo dyan. Pero proud kaming mga taga dito na area, South Cotabato. Masarap yung inasal namin dito. And mostly yung mga nasa-serve ng inasal, yung chicken broiler, pero sa kanila native. Doon nagustuhan ko siya, pero I would go for binalbal today. Kasi parang last week ko pa iniisip yung binakol na yan eh. Sobrang interesting, no? Hindi ko alam saan ba yung part ng Pilipinas yung binakol ng galing. Chika nyo nga sa akin guys, dyan sa comment section. Sa baka nila, meron silang nilagang baka at nilagang baka pero maliit. Solo at saka family. Seafood, garlic shrimp, shrimp sinigang, natikman na natin yan. Sa crab, battered crabs, natikman na din natin yan. Ano pa ba? Wala na, yun lang. Then dito sa kabila, meron silang mga sotanghon, mga noodles, and meron din pala silang food tray, medium tsaka large, para sa mga pangmalakihang order. And then for drinks, meron silang mga fruit drinks and fruit shakes, pero we are not going to have that now kasi parang sobrang busog namin mamaya. Baka hindi na namin siya masyadong ma-enjoy. So we're going to drink water na lang and buko halo. So we also have a lot of places na nag-o-offer ng buko halo dito sa amin sa South Cotabato.
And if you are ever going to reach this place guys, talagang itry ninyo yung aming mga halo-halo or buko halo para talagang mas ma-enjoy niyo siya. Alright, so far ang na-order natin is around less than 1,000 pesos. Mamaya papakita ko sa inyo ang itsura at bibigyan natin ng review kung thumbs up ba or thumbs down. And you know what's good about eating in places na hindi ka ini-sponsor or hindi binibigay sa'yo ng libre? Kasi you can actually have that authentic review of the place na masasabi mo na I ate this one so you don't have to. At mabibigyan natin ng maayos na review para naman pag masarap pupuntahan ninyo, pag hindi pwede nyo pa rin itry or pwede nyo i-miss. Alright guys, I'll see you more on today's episode dahil gutom na ako talaga. Ano ba to? Meron silang barkada bundle. Ayan o. Well na. May pinasabog. 1,300 pesos. Alright. See you. Ikaw na lang. Okay. Okay. Ayan guys, dumating na ang ating lunch. So, andito ang ating binako. Lapitan nyo naman guys para makita ng all. Ito yung tinatawag nilang binalbal dito sa South Cotabato or binakol naman sa Tagalog. So, nakikita nyo meron po siyang mga buko at meron po siyang sabaw ng buko talaga. So, in a while titikman natin. Parang ang bango. Then, ito naman yung pinasabog. Basically guys, native na manok na ginisa po siya sa kamatis. Tikman natin agad-agad para mabilis, no? Ito muna, yung sabaw muna. Patay na. Tikman natin ang sabaw ng kanilang binalbal. Record ba yan? Okay. So, ang lasa niya, para lang siyang tinola, minus the bawang at luya. And instead, yung malalasahan mo ay sabaw ng buko. So, medyo matamis siya. Okay, masarap, good. Hindi ko masyadong nalalasahan yung tamis ng buko. So, maybe yung buko niya ay hindi ganun kaganda yung quality. Yung natikman ko na ganito, una kong natikman na ginawa ng kaibigan ko, sobrang sarap talaga. Lasang-lasa mo yung parang milky flavor ng coconut. Pero dito, hindi ko siya nalasahan masyado. Kaya, I'm not really going to say 100% satisfied. Maybe around 60. Then, eto naman, tikman natin ang kanilang pinasabog. Anong pinasabog nyo dito? Kamayin na natin, guys. Manok at saka kamatis. Yun yung lasa niya talaga. Okay. Mamaya, mag-review tayo in general. Kakain muna ang all and I'll talk to you guys later. Una may payong ang kanilang buko. Ito yung tinatawag natin na buko special. Paano malaman na special? May payong. Etong payong ang nagsasabi kung Michelin yung pagkain natin ng buko o hindi. So, ito na yung ating buko halo, guys. Meron na siyang complete ingredients na siya sa loob. At meron siyang stick o na vanilla flavor. So, tingnan natin anong niya, recipe. Oh, in fairness, madami-dami May mga saging, meron tayong ube ice Bili cream. na kami sa may marble. Merong ice, merong mga, anong tawag mo dyan? Ito na lang. Anong tawag mo dyan? Gelatin, kaong. Ayan. Okay, mukhang masarap. Basta lang, ante. Kay Tikman kung natin. nasakyan na abin. Tikman natin ang malakihan. Malaki. Basta lang kami mag-agi. Kay init-init naman pagod ato sa sementeryo. Bakit nangipin ko? Okay, sige, ante. Bye-bye. Hagada sila dira malagaw dito. Latin may ba? Okay. Masarap. Sige, maayos. Sige, bye-bye. Recommended. Good job. Tikman natin yung kanyang coconut sa gilid. Ito guys, yung coconut lapitan nyo guys. So kaya siya buko halo kasi obviously may buko at may halo. May buko at may halo. Okay. Good job. Kano ba to? Hindi ko nakita yung presyo. Okay na yan. Share natin yung price natin. Okay, andito na tayo guys sa Isulan, Sultan Kudarat. At habang nandito tayo, hindi natin nakakalimutan bumili ng aming paborito while we are here. Magkano gang? 50 ang kilo. Sige. Bago to? Ayan guys. Ayan, bago nga talaga.
1 kilo. Bilan natin ng madami kasi dito lang kami nakakatikim nito eh. Wow. Dito ka sa taas magkuha. Yan. Tsaka ito bago to gang. Opo. Magkano? 50. 50 pesos. Isa lang din. Ito ano to? Para saan to gang? Abalong. Sarap din to ba? 250 pesos guys yung kilo. Hindi naman siya nagmahal kasi last time nandito kami 250 din yung kilo. Ayan, madami-dami. Very good. So ito magkano tong nakaganito? 4,100. So 25 pesos pala to. Ganito kadami. Oh, dumating na din kami guys sa wakas. Time check natin 3:00. Tamang-tama. Tamang-tama, gutom at inaantok. So ang unang puntahan natin, first stop natin ngayon ay ang palengke or ang pamilihang bayan ng Isulan. Shout out sa lahat ng mga taga-Isulan dyan. Kamusta naman kayong lahat guys? Ako muna yung mamamalengke dahil ang sarap po talagang kumain ng kabute. Kabute pala yung mushroom sa Tagalog. Kabute, ginisang kabute at pritong tilapia. Yun ang uulamin namin tonight. Kaya naku guys, tara samahan nyo ko. Kasama ko ang aking auntie. Andyan sa likod na yan. Say hi. Briante, pwede? Hindi. Dito pa. Ano na, dari tricycle. So, bibili tayo ng tilapia. And alam nyo guys, gagawa ang aking shahin ng napakasarap na, anong Tagalog yan auntie man? Ibus? Suman. Suman. Napakasarap at napaka traditional na suman. Ayun, excited kami kasi yung auntie ko kumuha siya ng lukay. Alam niyo ba yung lukay, guys? Nahirapan naman ako. Nahirapan kami magtagalog. Yung pinakabatang dahon po ng niyog. Tama ba? Alright, tara. Pasok tayo sa loob ng pamilyang bayan nila. Dari ka malang balaman. O, dili lang siya, auntie. Sige, dire. Kailangan ba na to siya mag-help? Okay, tara. Sunod-sunuran muna ako sa auntie ko kasi hindi ko alam yung palengke nila. Pero bit-bit natin ito. May bit-bit akong niyog para sa ano, para sa ating suman. Aray ko, nabangga pa tayo. Ang ganda ng palengke nila. Hindi kasi ako talaga napupunta dito guys. Kasi normally, yung auntie ko na namimili. Dito tayo magpakagod. Magpakagod ba? Yes, magpakagod kami sa amin ng niyog. Oo, yan. Tama ba yun? Oo. Okay. Magpakagod. Pagpilaan kagod. Kapila ko niya, tag-5? Tag-5 ang isa. Okay. Tag 5 lang daw ang isa kakagod guys. So ilang kagod yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, bali 30. Ha? Magdagdag ka pa ng 5. Te, ipapugatan na lang ante. Hindi ka na magpuga. Yes ka na isa ha. Okay po. Bali 60 pesos lahat. Okay. Kasi 5 man. Opo. Yun pala guys. Bali ang pagkagod niya 5 kada isa. Tapos ang pagpuga 5 din kada isa. Ang total G's. So 6 yung buko na dala namin ng auntie ko, niyog. Kaya 60. Hindi ka nahalin sa imo nga ano auntie ha, lubi nga wala ka ng bakal sa palengke. May lubi sa balay. So dito guys sa Sultan Kudarat, Isulan, Ilonggo po ang aming lengguwahe. Dahil ako'y pure Ilonggo, marunong kami magsalita ng Ilonggo. Ayan. Next, bibili kami ng isda. Talong. Magkano tayo tomorrow? Torta. Torta. Anong pares na ito? Dito tayong torta. Hi. Hello po. Si Blacker. Para sa baby, si Mara, si... Sa TV, sa YouTube, lang ito lang to. Hello. Magpansang cellphone. Hi. Cellphone kaya. Para sa si Mara, dry mo na ano. Tata niya man ito. Ay, okay. Abis ko sino nga. Bye-bye po. Dahil dali kami.
kung isa ko may gana pagkain na. Gani, no? May kumapagay. Kasi si auntie ko yung nag-ano sa amin guys. Yung isang viewer ko before auntie, right? Yung isang viewer ko dati guys, sa kaunang-unahang pag-uwi ko dito sa Pilipinas as tindera sa Africa, siya ay dinadialysis, right, auntie? At talagang nakipagkita siya sa akin guys, halos sobrang naiyak siya nung nagkita kami. Tapos ang sunod na nabalita na narinig ko ay pumanaw na siya. Kaya yung auntie ko ay sobrang lungkot kasi kaibigan niya din yun. Ayan, so may her soul rest in peace. Hindi ko makakalimutan yun guys, yung araw na na-meet ko siya talaga. Kasi galing siyang hospital nun for dialysis. So dito tayo sa may palengke nila. Wow, ang ganda ng palengke dito pala. Oh, malapad. Malawak. Kalimutan yung word na malapad. Oh, ganito ang palengke namin dito sa Isulan, Sultan Kudarat guys. Oh, ganda. Hanap lang tayo ng talong pampahaba ng pasensya. Yan. So, bibili tayo. Nasa 50 pesos ata ang 1 kilo. Bili lang tayo ng 1 kilo. Torta natin bukas, guys. So, matamang-tama, bukas pa lahat ang kanilang palengke. Ayan. Tayo papasok dito saglit, guys. Tingnan nyo, ayan, nasa katabi lang siya. Mga isda, karni ng manok, at saka karni ng baka. Pero ang bibili natin ay tilapia. Huwag na muna tayo magkarni, guys. Pagod na tayo sa karni. Okay, andito na tayo sa palaisdaan, guys. Tayo mamimili po muna ng tilapia ang ating priprituhin. So, yan natin magkano yung isda dito. Kasi sa amin sa palengke ng Jensan may kamahalan na. Hindi ko ba alam bakit mahal. Ito na capital of the world. Ay, of the Philippines pala. 20 yan. Pero mapayat, auntie, ang mga tilapia, no? Ay, ito lang pala ang isda, oh. Dito lang tayo makabili. O, doon tayo sa kabila, baka meron. Mapayat. Hanap tayo. Nakabili. Diin. Pwede na ka na lang magmakali. Ali, may anak manggalit sa tiyak ko. Dotang, ha? Pilian lang daw. O, sige, ano man, siya man. O, sige. Nakabilang sa kilohan. 2 lang uro. 3. Sige. Nang damol ba? 220 pesos guys ang kilo ng tilapia. Ito ay galing sa Lake Cebu. So, sa Lake Cebu, dito sa may South Cotabato. Sobra na 4 na lang, 4 ka piraso. Kulang yan kasi ano kami Araw. malaking kumain. Balik 2 kilos. Ari, taba. Sige daw. Okay! Naka2 kilo tayo guys ng tilapia. Ating prepit. Ay, palinis namin ate. Kiskisan lang. Oo. Ba? Ayan. Ay, hindi, pang prito po. One eternity later. Okay guys, nakabili na kami ng kailanganin namin. So ang request namin sa auntie ko ay tortang talong bukas, then itlog. Tapos mamayang gabi ay yung ginisang kabute at saka pritong tilapia. So far so good, pero gusto daw ng auntie ko gumawa ng atsara. Alam niyo itong atsara guys? Ang atsara ay isang appetizer. Nagawa sa papaya. Sabi ng auntie ko kulang pa daw ng papaya, hanap muna tayo dito. Pero in fairness, yung makaka-comment ka talaga kasi sabi nila, to know a certain place na pupuntahan mo, huwag mong kalimutan bisitahin yung palengke nila kasi it will give you that kind of of point of view. Tama ba? Bibigyan kayo ng different angle at marami kang matututunan sa isang lugar pag nasa palengke ka nila. At dito sa Isulan, palengke ng Isulan guys, in fairness, malinis at organized. May ibang palengke kasi no, magulo, maingay, mabaho, madumi. Dito hindi naman. Very good. Hanap tayo ng papaya na hilaw. Hello po.
Ay, sarap ng hangin, Lord. Salamat. Dito na tayo sa loob, guys. Bibili tayo ngayon ng... Etong auntie ko, ginagawa naming chef every time pumupunta kami. Hindi man yan green? Bagnas? Ang laki pa pala ng palengke dito sa loob, oh. Ilang kilo tadi? Para ako ma-culture shock guys sa lalim ng ilonggo ng mga tao dito. Sabi ng auntie, balunasan nyo na yung pirit. Sa amin kasi yung pirit sa amin isda. Dito yung pirit pala yung kanin. Pilit pala. Pirit. So kita nyo, ayan, kami ay manonood sa paggawa. Mga ilongga. Kami ay manonood sa paggawa ng suman. Ayan po siya. Ayan po yung auntie namin, kami tikuloso. Oh. Suman sa Tagalog. Goni. Sa amin. Huwag niyo kung kasi nagpaturo. Nawa, ginatakos-takos. Oo. Auntie, ang iyang last time, ang iyang ibos, grabe gid ka gwapa, pare-pareho. Guwapa man, kung guwapo ang nagatakos. Natakos-takos, gid ay siya. Ay, Guwapa kung guwapo. gwapo, gwape. Baligya, kaanoon malang na natin. Kaanoon man gani. Hindi kay balaan mo ano ta na sa vlog. Dapat gwapa. So dapat pala guys. Akala ko ang dahon auntie kahit yung dark green. Pwede man. Bakit ganito ang dahon? Ay, tamaan kaputi ang inuon ni. Ah. Oo, nami ang variety sa sa ano daw. Ay, oo, nice. Ganda oh. Ara na siya dito nga, magulang sina, green-green yung bilin ko. Nasabi ng auntie ko, baka abutan daw kami ng hating gabi kakagawa nito. Sabi ko, ano lang, parang matulog lang kami. Magkain lang kami bukas. Sabi niya, hindi daw pwede magkain ng walang ambag sa lipunan. Okay, mamaya. Tapos eto na yung aming ulam, guys. Last time pumunta ako dito, nag-vlog din tayo ng pagluto ng auntie ko ng sabaw na kabute. This time, gisa-gisa. Bango. Ang kwan, ang mamakol. Mamakul? Sino mamakul? Translate sis, translate. Ako mabunal. Bunalan. Oh, kung naging culture. Ari ba? Agriculture. Dito. Ganap kapag umuwi ng probinsya, ayan. Naglalalis. Nag-aaway kami kung paano pagandahin yung aming atsara. Ng mga auntie namin guys, sunod-sunod yung paggawa ng kanilang luto. Kailan tayo matatapos kung tatlo lang yung guys, tatlo lang pa. Maabutan kami ng Pasko nito guys, ho. Kasi nga lulutuin namin ang dami-dami guys. Akala mo naman may piyesta dito pero wala, pang dinner lang pala. Si Mayumi naman, ayun, nagbuhay probinsya na, wala palang damit si Yumi. Ano ang mataas sila niya. Alam ko to Gumagawa ng suman. At ang ate ko, ayan, na-curious siya. Nakagawa naman siya guys, pero pangalanan niya kasi ayaw namin kainin yung gawa niya. Lagyan mo ng pangalan niyan sis. Ayoko niyan. Oh, payat. Gusto ko yung mataba, yun oh. Dito tayo. Dito sa team number 2. Ito naman dito sa kabila. Sa inggit ang mga hindi sumama. Wow. Wag muna kayo magaya ng merienda ha, kaya naka-reserve yun sa namin for dinner. Wow. Ganda ng tilapia namin oh. Wow. At sa team number 3, ang aming atsara. At team number 4, tamang tingin lang. Tamang kakain mamaya. Walang ambag sa lipunan. Hoy, ako na malengke. Huwag kayo Ano guys, nagluluto na yung auntie ko ng adobong takway. Etong takway ay ugat ng gabi. Sa mga hindi nakakakilala.
Gagawa kami ng the best na toyo para dito. So, sinong ayaw umuwi ng probinsya pag ganito lagi yung gawain, guys? Pakawala ng stress. Oh. Bango. May mushroom pa si auntie ko mamaya. Kala nyo, ha? Ito na ang gawa ni Ate Sheila. Wow, ang ganda! Wow, slimming. Ah. Slim. Slim na natin pang diet. Auntie, wala na space. Amo hindi mo ni pagkaunon kay hilaw ni karon. Kaya nga wala siya space. Nakadiet ang nagawa niyan, guys. Kasi yung ano guys, yung tamang paggawa, pakita ko sa inyo ha. Yung tama is ganito dapat. Ayan siya. Yung gawa ng ate ko, ganyan. So walang space para tumubo yung bigas. Hilaw po yan lahat mamaya. Hindi matubo. Kay hugot-hugot. Oo, wala na siya Hugot man space. gani ang inyo. Hindi sis, oh. Hugot man gani ang inyo, auntie. No, there's a space. Look. Ah. May space. Oo, meron yan, oh. Oh. Ari ila wala man gani space. Oh. Ako lang wala man. Na, yun. Din pot yung mabi mo. Uy, masirakom. Namit na sa ano, strawberry pie. Strawberry pie. Magano tayo guys, mag-DIY tayo ng stand. Ayan, dito tayo. Be? Okay. Kasi, naalala nyo, pumunta kami ng Baguio. Kasama ko itong aking auntie, ayan. At yung kanyang mga pinamilang strawberry jam, nakwento ko sa inyo guys, nilagay nila ni mama sa kanilang hand carry. Pagdating namin dun sa x-ray, tumunog yung x-ray. Pinatanggal nila lahat yung strawberry jam. So, buti na lang may dala kaming strawberry na fresh. Ginawa ng aking auntie. Nag-DIY jam siya. So, eto yung chance na matitikman natin yung kanyang ginawang DIY strawberry jam from Baguio. Shout out sa lahat ng mga taga Baguio dyan. Sabi ko sa auntie ko, auntie, parang ang sarap po bumalik sa Baguio, no? Sabi niya, oo nga. Oh, sana all. Guys, ano ba? Babalik na kami ng Baguio. Thank you po. Oh. So, eto yung strawberry na galing mismo sa lugar ninyo. Ang sarap-sarap. Ayan. Tikman natin. Alam nyo, mayroon na akong ano, mas masarap pala talaga kapag ano, yung ginawa mo talaga galing sa fresh na strawberry. Homemade. Ako sarap. Ibig sabihin, hindi pa nagamit. Hindi pa nagamit. Gusto ko Kaya ang ginawa ng auntie ko guys, ano, whole, no? Hindi niya sinira yung strawberry. Sabi ko, hindi ako muna magme-merienda kasi ang dami naming pagkain. Gusto mo mag-diba? Nagutom! Kala nyo ha? Ito sa akin, guys. Ilan na ka kita mong ipalit? Ara, tanin. Tatlo ni siya kapak. Pag-abot na rin, nagtubi-tubi na. Paano yung mag-gram nga ano, wala na lata? Hindi mo pagbuon eh. Hindi mo siya paghalukon siguro. Sarap. Buon. Ano ba nila na di ka tirawa? Sarap. Hindi kasi namin nakasama si Madam Sheena sa Baguio. Namit ang siya. Nahirapan siya magnguya sa braces niya. Halata? Halata eh. Ante, sabi niya. Tapos sabi ko, nahirapan ka magnguya. Sabi niya, halata. Halata sis. Lain na uy. Ang sarap ng buhay sa probinsya Tatlo ko guys. gini siya giloto bago na amo sila. Asukal. Katatlo? Panante. Kaya ang una. So magbakal tag grapes nga may strawberry nga lata tapos A few moments later. Ano na naman yan? Oh my gosh. Guys. Guys. Ay! Naglampas. Guys. Yan nyo guys. Ay, may subay. May subay guys! Ano ba yan? Ano ba yan? Ang sakit ng subay. Ay, pula-pula kita ng subay!
Okay guys, so dito mamaya, dito kami matutulog sa may sahig. Dito kami natutulog simula nung mga 7 years old pa lang kami hanggang ngayon. Kapag umuwi kami dito sa bahay ng auntie ko, sama-sama kaming natutulog dito sa may sala. So ito yung mga moment na sobrang nakakamiss. Yung linya kayong lahat dyan, bahalang kayo ay magkasama-sama sa isang space pero masaya. Ayun. At kami nag-aantay na lang ng aming dinner. Excited na akong kumain. Gutom na po ako at naglalaway ako sa lahat ng piniprepare ng aking mga tiya dito sa may probinsya. So, tumunok na ako ng laway guys. Anyway, I'll see you guys sa next nating episode. Ako po muna ay magre-prepare na para makapagkain na ng dinner. Sobrang excited ako. Maraming salamat sa panonood ninyo at sana natuwa kayo sa episode na to. I'll see you guys on the next one.